Sa inyo, si Mr. Butch Salvador. Good afternoon. Hey, maiksi lang yung oras binigay sa akin, 2 araw lang. Kaya sana nandyan yung mga kaldero nyo. Anyway, we'll try to be very fast, but I'd like to send a message to you guys, siyempre lahat tayo may pangarap, tama po ba? Gusto natin lahat yumaman. Gusto natin lahat yumaman, tama mo ba? At walang lalabas dito ngayon na mahirap. Dahil babaguhin natin ang ating pag-iisip. At tuturo ko sa inyo paano ba? Kasi marami nagtatanong sa amin yan eh. Matagal na ako nagnenegosyo, matagal na ako nagtatrabaho, pero hindi ako yumayaman. Ano ba? May proseso ba? Meron bang dapat gawin? Meron po. And I'm gonna be sweeping through all of those steps. Everything, isa-isahin po natin. Hanggang sa dumating tayo sa dulo, na mag-feel natin, uy, kaya kong gawin yun ah. At aangat ang aking buhay. Okay? Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, yayaman ka. Kalabitin mo sa kabila, sabihin mo, yayaman ka. Mas lalo mo yaman ka. Sana. Pag yumaman ako, hindi kita pautangin. Okay. Sagutin natin yung tanong na isa-isahin natin para mamaya hindi na natin tatanong yan. Bakit maraming Pilipino ang mahirap? Okay? Okay, sagutin natin. Simpleng prinsipyo lamang po. Okay? Sapagkat ang tao, and I'll give this as an illustration. Meron akong kaibigan si Manny. Total Manny, pag-uusapan natin eh. Hindi ko po, sabihin nyo, Sir Boss, bawal magbanggit ng pangalan as illustration. Baka ikaw hindi ko man sasabihin ako po yung last name niya. Baka hanapin nyo siya sa Facebook eh. Si Manny po, yung aking kaibigan, nagbabarko. At malaki po ang kanyang kinikita. Malaki. Laging nagbilaykwen po sa amin kung magkano kinikita niya. At bawat uwi niya po sa Pilipinas, tatawag niya 1 month before. Sasabihin niya sa amin, gather the group. Yan, yung aming barkada. Sigurado magkikita-kita kami sa bahay niya, kainan, inuman, mga pasalubong. One time kami po yung nagkwento. Sabi ko sa kanya, Brad, wala ka bang balak magnegosyo? Sabi niya, Brad, bata pa ako. Besides, maganda yung posisyon ko sa barko. Magandang trabaho ko. Hindi ko kailangan yan. Alam mo, pag ako hindi inimbita sa gantong tok, hindi mo na ako nagsisira eh. So, hindi ko na siya siniran. And usually, Manny would stay in the Philippines for 2 months. Pag may kaibigan kayo nagbabarko, 2 buwan, bakasyon yan. Straight. Ando kami sa bahay niya. Nako, sa kanya ko unang nakita yung ganito kalaking TV. Ganito kalaking TV at pinikwento niya sa amin. Alam mo, Brad, kalahating milyon ang bili ko dyan. Ganun kadami ang pera ni Manny. After 4 months ng aming inuman, kwentuhan. Ito na si Manny. May kumatok sa bahay ko. Paring Butch. Sabi ko, si Manny yun ah. Pag silip ko, paring Manny, anong ginagawa mo? Brad, sabi niya, binabaan ko. Pinapasok ko, nagkwentuhan kami. Sabi ko, akala ko nakasakay ka na sa barko. Sabi niya, yun nga problema eh. Nagka-problema kami ni Kapitan, pinalitan yung buong crew namin ng Japanese crew. Uy, paano ka ngayon? Yun nga, Brad, nag-a-apply na ako sa iba. Kahit local job, naghahanap na ako. Si Manny, na dating maraming money, nawala ng money. Sabi ko sa kanya, buti napasalan mo ko, alam ba ng barkada? Brad, ayoko nga ipalam sa barkada. Nahihiya ako. Sabi ko, ba't mo ako pinuntahan? Brad, alam mo yung TV ko? Alam mo, ang binigay doon kalahating milyon. No? Sabi ko, naikwento mo eh. Brad, baka pwede ko maisanla sa'yo kahit 150,000. Si Manny na maraming money, wala ng money, nangangailangan ng money, nagsasanla. Ano nangyari kay Manny? Alam niya pagka may trabaho, may negosyo tayo, ano yung pumapasok sa bulsa natin? Income. Or sweldo. Tama? Kung kayo may tindahan dyan, kung kayo nagluluto ng ulam dyan, may pumapasok na pera sa atin. Ang tanong ito kung bakit mahirap ang Pilipino, sapagkat pag pumasok ang pera sa bulsa, lumalabas din kagad. Okay lang ho yun. Dapat umigot ang pera eh. Ang tanong, anong binibili natin? 2 bagay. And I learned this from Robert Kiyosaki. When I learned this, it changed my life forever. 2 bagay ang akin pwedeng bilhin. Asset. Everybody say asset. Asset. Number 2, liabilities. Everybody say liability. Liability. Describe natin isa-isa. Liability. Isang bagay na binili mo na hindi na magbabalik ng pera sa'yo. Sabi nung
kaibigan ko, sweetheart, sabi niya sa asawa niya, basta niyo sa akin sinabi sweetheart. Sabi niya sa asawa niya, sweetheart, habang nag-worship kami kanina, nakita ko si sister, kumikinang-kinang yung kanyang brilyante sa tenga, tsaka dito, may pair pang pendant. Sabi niya, ang bili niya doon, 50,000 lang. Alam mo ba, sweetheart, kunwari maputulan tayong kuryente dahil mataas ang singil ng Meralco, tumaas ang gasolina, hindi na makapag-enroll si Junior, wala na tayong bigas. Alam mo, next year yung 50,000, pwede ko yung natin ibenta ng 60,000 yun. Totoo, hindi? Totoo. Mabilis umag-appraise ang alahas. Pero tandaan nyo, walang pang-enroll si Junior, putol na kuryente mo, wala nang gata si Bunso, wala ka nang pambayad sa inuupahan ng bahay, bebenta mong 60,000, baka luwi ka ni ikap ng 30, ibigay mo eh. So hindi tumubo yung pera, pumasok yung pera, lumabas yung pera. Kung negosyo mo ang pagbebenta ng alahas, asset yun. Bakit? Anong asset? Ang asset ay isang bagay na binili mo na magbabalik ng pera sa'yo. Ang liability, binili mo, hindi na magbabalik. Pag lumabas yung Apple 18, nakauna ka daw sa tindahan. Pinag-iipunan. Naglo-loan tayo para makapag-beach, para makatravel, para sa bagong gadget. Ba't di tayo makapag-loan para sa negosyo? Ang negosyo, pag binili mo, which is an asset, pumasok ang pera, babalik yung pera sa'yo. Yung anak ko, ganyan na sinabi ko dati. Ang anak ko, mas mayaman pa ho sa akin. Yan, siyang may-ari ng supply hub at saka PHP sa Marikina. The Hill Project. Yung kanyang supply hub, gumagawa ng packaging. Mga kahon, mga design, ganun. Yun ang kanyang ginagawa. At nagugulat ako, mga kliyente niya, Gucci. Grabe, sabi ko, paano mo nakuha yan? Nagugulat ako, ang galing magnegosyo ng anak ko. Sabi ko sa kanya dati, anak, pag may siyang kumot, matuto kang kung liability ang ginagastusan mo. Dahil papasok ang pera, lalabas ang pera, hindi na babalik. Bumili ka ng bagong gadget, babalik yung pera? Hindi. Nag-travel ka, babalik ang pera? Hindi. Kailangan ba meron ka 75-inch na TV? Hindi. Pero yun ang liability eh. Pero hindi pa ako tapos ha. Pag-uusapan natin mamaya, hindi ko sasabing magtipid kayo. Mas madaling kumita ng pera kaysa magtipid. Totoo yan, yan ang tamang mindset. Mas madaling kumita ng pera kaysa magtipid. Money comes inside your pocket and it goes out. That's a liability. An asset, on the other hand, is something that you buy and brings money back to you. Babalik yung pera sa iyo. Okay? At ano itong mga to? Sa amin, sa Go Negosyo, tawag namin dyan, negosyo. Yung perang nagkaroon ka, ilinigay mo sa negosyo, ininvest mo, may tinanim ka, meron kang aanihin. It's a simple principle. Money comes in and money goes back. Sabi ko sa anak ko, anak, pag maiksi ang kumot, sagot natin, matutong. Yun ay pag-liability ang binibili mo. Pero pag natuto ka ng bumili ng asset, na pag bumili ka ng isang bagay, pag may pera ka, papasok ang pera, babalik yung pera. Pag maiksi ang kumot, hinaan mo yung aircon. Anong ibig ko sabihin? D-O-G. Wala ko sinasabing wag. Ang sinasabi ko, wag muna. Magtiis tayo sa simula. Wala akong tagumpay na walang sakripisyo. Sa una, tipid-tipid. Nakakarinig tayo ng mga kwento ng mga mayayamang tao eh. Pero sa una, sila po yung nagsakripisyo. They sacrifice. Instead of spending their money on things that will not bring them back money, they spend on things that will bring money back to them. So pagka may pera, anong dapat bilhin? Asset o liability? Asset. Kahit maliliit na bagay, ibalik natin sa ating mga negosyo. Yung tindahan mo, napakadilim na. Pag kumita yung tindahan mo, ka muna tumakbo ng Robinsons at SM para bumili ng pabango. Bumili ka muna ng ilaw. Bumili ka muna ng magandang signboard. Bakit? Pag maganda signboard mo, mas pupuntahan ka. Ang ginagamit mong patis yung galing na sa iyong pansit na linuluto. Pag may pera ka, ibalik mo sa negosyo muna. Bumili ka ng mamahaling patis. Para sumarap yung luto, dadami ang kliyente? Dadami. Alagaan mo ang negosyo mo. Mahalin mo. Pag minahal mo ang negosyo mo, mamahalin ka din ito pabalik. Now we understand asset and liabilities. So pag may pera po tayo, no matter how big or how small,
Learn how to put it back in business or buy something na magbabalik sa iyo ng pera. Naintindihan nun natin? Ay, marami nagtatanong sa akin, Sir Butch, kunwari, ilan mo sa atin ang may negosyo na rito? Ayan. Ilan taon na ang negosyo nyo? 3 years. Kayo po? 5. Ilan taon na ang negosyo? 10 years. Sa likod po? Ilang years na? 8 years. Ayan. Isang tanong lagi sa akin eh. Sir Butch, matagal na ako nagninegosyo pag di ako mayaman. Alam niyo po, tayo-tayo lang ha, hindi naman tayo naririnig ng iba eh. Okay? Hindi naman talaga siya pagkatsaga sa kreto eh. Bakit ko alam? Tamad ako eh. Yung mayaman po ang isang tao pag natuto siya mag-expand ng kanyang negosyo. Tuturuan ko kayo kung paano. And I will share to you a true story of a friend of mine. Halimbawa po ay nagtitinda ng balot. Simpleng-simple, no? Balot ang aking negosyo. Gabi-gabi, araw-araw, umaga, papunta ako ng Taguig, okay, gumagawa ako sarili kong balot. Okay, pagdating ng tanghali, manunod ako ng Itbulaga, habang linuluto ko naman yung aking iluluto. Pagdating ng alas 6 ng gabi, ako'y tatayo na dyan sa kanto. Yan. Sisigaw na ako ng balot, balot. Yan. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, nandyan na ako sa kanto. Sumisigaw ako ng balot. Ako nagtitinda, ako sumisigaw, ako na kumukuha ng bayad, ako nag-aabot ng produkto, ako nagsusukli, ako naglalagay ng asin. Tandaan niyo, pag yan ang ginawa niyo sa inyong negosyo, hanggang dyan na lang tayo. Ngayon, sabihin ko, maganda naman ang kita ko, kumikita ko ng 250 bawat gabi. Eh, hanggang 250 na lang po ako. Bakit? Dahil akong gumagawa lahat eh. So, Sir Butch, paano ko palalakihin yung aking simpleng balot business? Gusto ko yung mga may negosyo, isipin yung negosyo nyo ito, hindi balot. Okay, ang gagawin ko po, kukuha ko ng 10 tao. Ganito po yung maman ang isang tao. Okay, kukunin ko si madam, kunin ko si madam, kunin ko si madam, kunin ko 10 sila dito sa harap. Sabihin ko, alam nyo, may negosyo ako. Nagtitinda ako ng balot. Gabi-gabi kumikita ng 250 ang aking negosyo. Mula business person, negosyante, na ginagawa ko lahat, ako'y lilipat. Ako'y magiging investor sa aking negosyo. Sabi ko sa kanila, bibigyan kayo ng produkto ko, gusto ko itindihan yung produkto ko. Ano unang nilang tanong sa akin? Magkano kikitain ko? Tama? Okay. Ang sagot ko ganito, 80% ng kikitain ng negosyo ibibigay ko sa inyo. Kumbaga sa 250, para madali na lang, huwag na natin pahirapan yung 80%. 200 sa inyo. 50 lang may iwan sa akin. Payag ko kayo. 200 sa inyo. Ako, 50. Okay? Lumipas ang isang gabi. Tininda nila yung balot ko at nagkatotoo 250. Kanya na napunta yung 200. Magkano napunta sa akin? Kukuliktahin ko yung 50 ko ha. 50. 100. 150. 200. Teka muna. Ba't parang lumaki? Bakit lumaki? Maraming nagtitinda. Mahigit sa pagkakaroon ng mas malaking kita, napapanood ko si Coco Martin tuwing gabi. Eh kung nagtitinda ako dyan, di ko mapanood si Coco. Bakit? Naghahanap buhay ako eh. Naghahanap buhay ako eh. Paano ako kapapag-enjoy kung naghahanap buhay ako? What am I trying to say right here? Lalaki ang iyong negosyo pagka ikinalat mo to. Oh, there's a Bible verse that says, cast your bread upon the water. Ang tagal kong inisip ano ibig sabihin nun. Yung pala, ibatumong yung produkto, the bread, overseas. Sa kabilang ibayo. Isipin nyo, ano yung tinitinda nyo ngayon? Isipin nyo, huwag nyo sa kailangan, hindi nyo kailangan sabihin. Nagtitinda kayo ng kalamay, nagtitinda kayo ng pansit, nagtitinda kayo ng pandesal, nagtitinda kayo ng sinelas, nagtitinda kayo ng t-shirt. Isipin nyo, meron kayong 10 reseller na hindi lang dito nagbebenta. May nagbebenta sa Marikina, may nagbebenta sa Caloocan, may kalat. Tapos, every month, binibigay lang sa'yo yung iyong maliit na komisyon. Saan mas malaki kita? Nung ako nagtitinda o nung pinabenta ko?
Anong pinabenta? Nasasagot po ba yung tanong kung bakit hindi dumadami kita natin? Ito, true story. Tawagin ulit natin sa pangalang Manny. Natapos ang pandemic, linapitan ako ni Manny. Kasi sasagutin din natin yung tanong anong negosyo maganda sa Butch? May umaman na ba sa kangkong? May umaman na sa t-shirt? May umaman sa parlor? May umaman na sa panaderya? Pero lahat ng negosyo maganda. Sino ang problema? Tignan mo yung katabi mo. Ituro mo. Sabi mo, ikaw ang problema, wala kang pasensya. Gusto mo bukas, milyonaryo ka agad. Dahan-dahan po nangyayari ang pag-angat at pagyaman sa buhay. Kaya po natin tinuturo ito para maintindihan natin na may proseso. Balikan natin yung kwento ko si Manny. Lumapit sa akin. Sabi niya, Sir Butch, gusto kong yumaman. Turuan mo ako magnegosyo. Sabi ko, lahat ng ituturo ko sa'yo, susundin mo. Yes, sir! Lahat ng i-coach ko sa'yo, gagawin mo. Yes, sir! Magtinda tayo ng cornic. Sir! Ano sabi ko? Lahat ng negosyo maganda. Sabi niya, sir, cornic. Sabi mo,